Sapagkat pag nakalimutan mo yun, magmamataas ka. Pag sinupress mo yung katotohanan ng dati kang makasalanan, lalaki ang iyong ulo na parang hindi ka nagkasala kailanman. Walang sino mang taong hindi nagkasala. Pero tayo ay nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Sa John 11, ipakikita ko po sa inyo, gusto ng Diyos na maipakita niya ang kaluwalhatian sa pamamagitan mo. Sa John 11, verse 40, doon po sa panahon na patay si Lazarus. 40. John 11:40. Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? So ating pansinin po, gusto mo bang makita ang glory of God? So ano ang requirement? Only believe. Only believe. Sinabi ni Jesus sa kanya, Di ba sinabi ko sa iyo, na kung ikaw ay maniniwala, kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano ang kaluwalhatian ng Diyos? Tingnan po natin sa verse 41. Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Verse 42. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. So pansinin po natin. You would see the glory of God if you believe. Amen po ba? Makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos kung ikaw ay sumasampalataya, kung ikaw ay naniniwala. At ang sabi po dito, because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Sinabi ko ng malakas na tinig ang aking ipinahayag para yung mga taong nasa aking paligid ay sumampalataya na ako ay iyong isinugo. Ano po ang ibig sabihin nun? Na si Jesucristo ang dakilang manggagamot. Na si Jesucristo ang Panginoon ng muling pagkabuhay. Na si Jesucristo ang Panginoon ng araw ng Sabat. Na si Jesucristo ang prinsipe ng kapayapaan. Na si Jesucristo ang buhay. Na si Jesucristo ang makakatulong sa lahat ng nangangailangan ng tulong. That is the glory of God. That Jesus, when you believe Jesus, there will be miracles. There will be answer to your prayer. Because when you ask the Father anything that you wish, in the name of Jesus, it shall be done unto you. That is the glory. Amen po ba? So ano ang kaluwalhatian ng Diyos? Na silang mag-ama ay nagdirinigan. Kaya kung ikaw ay hihingi sa Ama sa pangalan ni Jesus, mararanasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Glory. At ang mga tao ay pararangalan ka. You know why? Kapag ikaw ay may karanasan araw-araw sa himala ng Diyos, ang himala po'y araw-araw. Hindi pag ikaw ay nalugi lang. Ang himala po'y araw-araw, hindi pag namatayan ka lang. Ang himala po'y araw-araw, hindi pag nagkasakit lamang tayo. Ang himala po ay 24 oras araw-araw. Sapagkat tayo himala mula pa nun tayo maging tao. Dahil out of millions of sperm and egg cell, isa lang ang nagtagumpay. Kung babae o lalaki, 2 pair of Y and X. Hindi ko alam kung 1X at 2Y, female or male. Hindi ko alam. Limot ko na po yun. Pero, we are a champion. Amen po ba? Tayo ang nagtagumpay. Sapagkat napakarami ng sperm cell at egg cell, tayo ang nabuo. Kaya tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, you are a champion. At makikitang ikaw ay kampiyon sa mga tagumpay na iyong nararanasan. Amen?
Hallelujah. Laging magtatagumpay ka. Ano man ang problema mo, ikaw ay magtatagumpay. Ikaw ay aangat. Ano mang krisis mo, ikaw ay maglalagpas doon sa mga krisis na yan. Why? Because you are a champion. You are triumphant. You are more than conquerors in Jesus Christ's name. Paniwalaan mong lahat ito sapagkat ito'y pinaniniwalaan ko. There will be no power kung hindi naniniwala at hindi sinasabuhay ng mangangaral yung kanyang ipinangangaral. And I know that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Sa verse 43. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Ano ang nangyari sa verse 44? And he that was dead, pansinin po natin, and he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkins. Isipin mo po ang isang bangkay na binalot ng kayong lino, pinuluputan ng kayong lino. Makahinga po kaya? Iyo pong, kumuha ka na lang nung anong tawag doon, yung pag napipilayan ka na ibabandage sa yung ganon. At mahigpit ang pagkalagay sa iyo, aywan ko kung makahinga ka. He was dead, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him and let him go. Kaya kung atin pong uunawain, ang kailangan lamang ay lubusang pagtitiwala sa Diyos. Tiwala si Jesus sa Ama. Kahihaya po siya. Dahil 4 na araw nang nakalibing si Lazarus, at tapos ang isa pang pambihirang kanyang ginawa, alisan mo ng balot. Jesus said unto them, Loose him and let him go. Ano ang nangyari sa verse 45? Then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did, believed on him. Gusto mong maniwala sa ating, ang tao, kamag-anak natin sa ating Panginoon? Desire the glory of our Lord. Hangarin mo ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hangarin mo na ang Panginoon ay makagawa ng himala sa iyong buhay. Kaya wag mong palalagpasin ang 7 gabing ito na hindi mo naranasan ang himala at pagpapala, at after the 7 nights, tiyakin mo na sa araw-araw ikaw ay nakakaranas ng himala, hindi kung birthday mo lang. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Oh, hallelujah! And then ang pang-4, ano ang layunin at gusto ng Diyos na gumawa ng himala sa iyo? To empower you so that you will have deep and sharp discernment of spirit, times, and season. Para magkaroon ka po ng malalim at matalas na pangunawa sa mga panahon at sa mga oras at sa mga espiritu. Hindi ka po malilinlang ng mga taga-sanlibutan sapagkat ilalantad ng Panginoon ang mga sinungaling sa iyo. Hello, hindi ka masasayangan ng salapi sapagkat may karunungan kang mapagtanto't makilala kung ano ang nilalaman ng puso ng iyong kausap. Glory. Kaya kung maaalaala natin kung paano tayo nabigo dahil Christian daw sila. Pansinin po ninyo sa inyong cellphone. Maraming magte-text sa iyo na nagpapautang dahil sila raw ay Christian Financing Corporation. Paano magiging Christian ang financing? Ang sabi ng Biblia, ang mangungutang ay alipin ng nagpapautang. Nabasa niyo po ba yun sa Biblia? Kaya kung tayo ay nasa utang, manalangin tayo, makabayad tayo. Manalangin tayo na makalaya tayo. At ang unang gagawin mo, paniwalaan mo na ngayon pa lamang ikay malaya na sa utang.
Kailan mangyayari ang iyong paglaya? Pag naniwala ka ngayon na habang ikaw ay nasa utang pa. Kailan mangyayari ang kagalingan? Sa sandaling paniwalaan mo ang kagalingan. Kailan mangyayari ang kasaganaan? Sa sandaling paniwalaan mo ang kasaganaan. At huwag mong iisipin na sa Saudi Arabia nandun ang iyong kayamanan, bagamat kung may pagkakataong ka pumunta ka ron. Laging uunawain mo ang kayamanan mo ay nasa iyong puso. Ilan ang nakakaunawa? Ang kayamanan natin ay nasa ating puso, inilagay na ng Diyos. Kaya kung sisikapin mong siyasatin ang nilalaman ng iyong puso, matutuklasan mo na nasa iyo nga pala yung kayamanan, nasa iyo nga pala yung kaunlaran, nasa iyo nga pala yung kasaganaan. At ito ay paniniwalaan mo lang sa simula. Kung hindi mo man ito maunawaan ngayon, basta sinabi ni pastor, paniniwalaan ko na ang kayamanan ko nasa akin na ang kasaganaan ko nasa akin na. Paniwalaan mo at hindi ka maliligaw. Paniwalaan mo na nasa iyo na ang lahat. Amen? At dahil pinaniniwalaan mong nasa iyo na ang lahat, gaganda ang iyong ugali. Sa Hebrews, chapter 11. Hebrews chapter 11. Kapag naranasan mo ang himala ng Diyos sa verse 3 o sa verse 2, ano po ang sabi? For by it the elders obtained a good report. Ano po yung it? Tingnan natin sa verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse 2, by it. So what is the it? Faith. And for by faith, the elders obtained a good report. Kapag ikaw po'y may pananalig, if you have faith, hello? What is faith? Pinaniniwalaan mo, natapos na ang iyong suliranin. Ikaw ay pumapanig sa pagkilos ng Diyos. Why? Because He will perfect the things that concern you. Sino ang gagawa para malutas mo ang iyong suliranin? Ang Panginoon na may likha sa iyo. Kaya mga suliranin ko'y nalulutas sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng kaparaanan at karunungan kung paano lulutasin ang suliranin. Dahil ang gusto niya, ulitin kong muli ang sinabi ko kanina, there is only one Jesus. There is only one plan, there is only one life, and there is only one helper. Isa ang Jesus, isa ang plano ng Diyos, iisa ang makatutulong, at iisa ang makapagbibigay ng biyaya sa atin. Iisa ang buhay, at ito ay ang buhay ng Panginoong Jesucristo, at siya nagsabi, I am the way, the truth, the life. At alam niyo po ba kung ano yung the life? Alam niyo kung ano yung the life? Sa John 10:10, I came so that you may have life and that you have it more abundantly. So hindi pwedeng maghirap ang mga nakakaunawa sa katotohanan. Hindi pwedeng maghirap ang sumasampalataya kay Jesucristo. Amen po ba? At mapapansin natin kahit wala kang pera, huwag mong ipapahayag na ikay mahirap. Sapagkat ang kawalan ng pera hindi ibig sabihin ikay mahirap. Ang mahirap ay ang isang taong sa kanyang isipan ay nagrireklamo at hindi makatiis. Oh, purihin ng Panginoon. Natututo po kayo. So, for by faith the elders obtained a good report. So ano po ang ibig sabihin ng good report? Na ang mga kaibigan mo ay humahanga sa Diyos mong pinaglilingkuran. Ubos na ang kanilang retirement pay, yun sa iyo, 1,000 pa ang iyong nagagasta. Bakit? Dahil binigay mo yung ikapo. Amen po ba? At nag-offering ka sa tinig ng kanyang pagbabalik. Amen? Sa verse 39 ng Hebrews 11. Ano po ang sabi ron? And this all having obtained a good report. So ano po ang layunin